Sa lupain ng Oz, ang mga mamamayan ng isang bayan na tinatawag na Munchkinland ay nakarinig ng balita tungkol sa pagkamatay ng isang masamang bruha. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang isang babaeng nagngangalang Galinda sakay ng isang bula at kinumpirma sa lahat na patay na nga ang Wicked Witch of the West. Masaya ang lahat sa balitang ito at matapos nilang magdiwang sa pamamagitan ng pagsayaw, isang batang babae ang nagtanong kay Galinda kung bakit may kasamaan sa mundo. Sinabi ni Galinda na ito ay isang magandang tanong at madalas itong naguguluhan ang mga tao dahil walang nakakaalam kung ang isang tao ay ipinanganak na masama o kung ang kasamaan ay itinulak lamang sa kanila. Biglang sinimulan ni Galinda ang pagsasalaysay ng kwento kung paano nagsimula ang buhay ng masamang bruha. Ang ina ng bruha ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon sa isang tindero, kahit na siya ay kasal sa gobernador ng Munchkinland, si Throp. Dahil sa ugnayang ito, nabuntis ang ina ng bruha, ngunit pinaniwalaan pa rin ni Throp na ang sanggol ay kanya. Sa araw ng panganganak, nadismaya si Throp nang makita niyang ang kanyang asawa ay nanganak ng isang sanggol na may berdeng balat. Inutusan niya ang mga nurse na ilayo ang sanggol, ngunit nang umiyak ito ng malakas, biglang lumipad ang maliliit na bagay sa kwarto papunta sa kisam. Nagulat si Throp sa pangyayaring ito, ngunit iginiit pa rin niyang ayaw niyang makita ang kanyang anak na babae, na pinangalan ng Elphaba. Habang dinadala ni Dulciber, ang kanyang yaya, si Elphaba palabas ng kwarto, tinitigan niya ito at sinabing siya ang mag-aalaga sa kanya. Dahil dito, inalagaan ni Dulciber si Elphaba habang siya ay lumalaki. Isang araw, habang nagbabasa ng libro si Elphaba, tinawag siya ni Dulciber at sinabing bantayan ang kanyang nakababatang kapatid na si Nesaros habang inaasikaso niya ang kanilang ama. Masaya si Elphaba sa utos na ito, kaya binigyan niya ng bulaklak si Nesarose at tinanong kung gusto niyang makakita ng isang kamanghamanghang bagay. Nang sumagot ng yes si Nesarose, ipinakita ni Elphaba ang isang pahina mula sa kanyang libro at isinaysay ang kwento kung paano dumating ang Wonderful Wizard of Oz sa kanilang lupain sakay ng isang lobo. Ayon sa kanya, nagtayo ito ng isang lungsod na gawa sa Esmeralda dahil ito ang kanyang paboritong bato. Sinabi rin ni Elphaba kay Nesarose na kung may makakakilala sa Wizard of Oz, maaaring tuparin nito ang pinakamalalim nilang mga pangarap. Biglang lumitaw ang ilang mga bata malapit sa bahay at nagsimulang insultuhin si Elphaba dahil sa kanyang hitsura. Umiiyak si Nesarose habang pinapakinggan ang masasakit na salita at nagalit si Elphaba. Tumayo siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ipalutang ang ilang bato bago ito ihagis sa mga batang nanunuya sa kanya. Sa sandaling yon, lumabas si Throp at nakita si Nesarose na umiiyak. Agad niyang sinisi si Elphaba at inakusahan na may ginawa ito sa kanyang kapatid, kaya't nalungkot ito. Habang bumalik si Throp sa loob ng bahay kasama si Nesarose, sinabi ni Dulciber kay Elphaba na hindi dapat siya tinrato ng ganoon, ngunit nanatili itong malungkot. Bumalik sa kasalukuyan, nagpa siya si Galinda na bumalik sa Emerald City matapos ipamahagi ang balita tungkol sa pagkamatay ng bruha. Bago siya umalis, may isang taga-nayon na nagtanong kung totoo bang naging magkaibigan sila ng bruha. Sinabi ni Galinda na nag-cruise ang kanilang mga landas noong nag-aaral sila sa Shiz University. Dahil dito, naalala ni Galinda kung paano sila unang nagkita at isinaysay niya ito sa mga tagapakinig. Maraming taon na ang lumipas nang dumating si Elphaba sa Shiz University kasama si Throp upang ihatid si Nesaros, na bagong estudyante doon. Si Galinda ay isa rin sa mga bagong mag-aaral sa paaralan, at nang makita niya si Elphaba, tila natakot siya. Nagbiro si Elphaba at tinanong kung may problema ba, ngunit sinabi ni Galinda na iba ang kanyang itsura. Sinabi naman ni Elphaba na matagal na siyang berde, kaya nagsorry si Galinda at sinabing nakakaawa siya. Dagdag pa niya, plano niyang mag-major sa sorcery, at kung gusto ni Elphaba na baguhin ang kanyang hitsura, matutulungan niya ito. Tila ipinagmamalaki ng mga kaibigan ni Galinda, sina Shenshen at Tiffany, ang kanyang kabaitan, ngunit para kay Elphaba, ito ay isang insulto. Sinabi niya na nakakatawa na inalok siyang tulungan ng isang taong hindi naman siya kilala gamit ang isang kakayahang hindi pa niya lubos na natutunan. Bago pa makasagot si Galinda, dumating si Throp dala si Nesaros na nasa wheelchair at sinabihan si Elphaba na huwag nang magpapansin. Pagkatapos, binigyan niya si Nesaros ng isang peres ng silver shoes na dating pag-aari ng kanyang yumaong ina. Iniwan niya ito sa maleta ni Nesarose at sinabi ni Elphaba na nasasabik siya para sa bagong paglalakbay ng kanyang kapatid sa Shiz. Sinabi ni Nesarose na mamimiss niya ang kanyang ate, ngunit sinabi ni Elphaba na malamang masyado siyang mag-enjoy sa paaralan para maalala pa siya. Ilang sandali lang, pinapasok na ang mga bagong estudyante sa loob ng paaralan. Habang pumapasok si Nesaros ng mag-isa, sinabi ni Throp kay Elphaba na sundan siya upang siguraduhing maayos ang kanyang lagay. Sinabi ni Elphaba na ayaw ni Nesarose nang may sumusunod sa kanya dahil gusto nitong gawin ang lahat ng mag-isa, ngunit iginiit ni Throp na sundin niya ang utos. Pumasok si Elphaba at nakita ang Shiz President na ipinapakilala ang mga estudyante sa pinuno ng History Department na si Ir de Lamon at ang Dean ng Sorcery Studies, si Madam Moribol. Masigabong pumalakpak ang lahat para sa mga propesor, ngunit mas namangha sila kay Madam Moribol. Nagbigay siya ng talumpati at sinabing may mataas silang pag-asa sa mga estudyante. Inutusan din niya ang headmistress ng paaralan, si Miss Coddle, na ipakita sa kanila ang dormitory assignments. Habang umaalis si Madam Moribol, lumapit sa kanya si Galinda at hiniling na mapasama sa kanyang sorcery seminar class. Ngunit sinabi ni Madam Moribol na hindi siya tumatanggap ng bagong estudyante tuwing semester maliban na lang kung may isang espesyal na mag-aaral. Sinubukan ni Galinda na ipaglaban ang sarili, ngunit iniwasan lang siya ni Madam Moribol at lumayo.
Samantala, nakita ni Miss Coddle si Nesaros at agad siyang nakilala bilang anak ng gobernador. Habang kinakausap siya, dumating si Elphaba at nagulat si Miss Coddle sa kanyang itsura. Ayaw ni Nesaros ng tulong, ngunit hindi siya pinakinggan ni Miss Coddle at itinulak siya papunta sa loob. Dahil dito, nagalit si Elphaba at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ipalutang ang ilang bagay. Nagulat ang lahat, ngunit napahiya si Nesaros at lumayo. Habang nalulungkot si Elphaba sa nangyari, lumapit si Madam Moribol at inako ang responsibilidad sa insidente. Sinabi niyang ginawa niya yon upang ipakita sa mga estudyante na dapat nilang asahan ang hindi inaasahan sa SHIZ. Napansin niyang may talento si Elphaba, kaya't napagpasyahan niyang tanggapin siya bilang kanyang natatanging estudyante. Nang magtanong siya kung sino ang gustong maging roommate ni Elphaba, lumapit si Galinda, at inakala ni Madam Moribol na siya ang voluntaryong makakasama ni Elphaba sa kwarto. Si Madam Moribol ay nagsabi kay Elphaba na lumipat sa kwarto ni Galinda, at pareho silang nagulat. Bago pa sila makapagsalita, umalis na si Madam Moribol at tinawag si Elphaba na sumama sa kanya. Narinig naman ni Galinda na gusto ni Madam Moribol na si Elphaba ang maging tanging estudyante niya, kaya nakaramdam siya ng inggit. Nagpasalamat si Elphaba kay Madam Moribol sa pagtatakip sa kanya, ngunit sinabi niyang hindi siya sigurado kung maaari siyang manatili dahil tiyak na hindi ito magugustuhan ng kanyang ama. Sinabi ni Madam Moribol na kakausapin niya si Throp para siguraduhin pumayag itong manatili siya. Tinanong din niya kung paano nadiskubre ni Elphaba ang kanyang kakayahan sa magic. Sagot ni Elphaba, hindi siya sigurado kung talento ito dahil hindi niya ito makontrol. Ipinaliwanag ni Madam Moribol na kung matutunan niyang kontrolin ang kanyang magic, dadalhin siya nito sa Wizard of Oz at susubukang kumbinsihin ito na gawin siyang Magic Grand Vizier. Habang papalayo si Madam Moribol, labis ang tuwa ni Elphaba dahil matagal na niyang pinapangarap na makilala ang wizard upang mapalitan ang kulay ng kanyang balat. Makalipas ang ilang sandali, pumunta siya sa kanyang silid at nakita niyang sinakop na halos ni Galinda ang buong lugar. Nagreklamo si Elphaba na hindi ito patas, ngunit sagot ni Galinda, inaasahan niya talagang bibigyan siya ng isang pribadong silid. Ipinakita rin ni Galinda kay Elphaba ang maliit na espasyo na iniwan niya para dito at sinabing umaasa siyang ipapasa siya nito sa sorcery class ni Madam Moribol. Hindi sumagot si Elphaba, pero habang inaayos ang kanyang gamit, sinisi siya ni Galinda sa nangyaring kaguluhan kanina. Pinagtanggol ni Elphaba ang sarili at sinabing si Madam Moribol ang may kagagawa nito, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Galinda. Tinanong ni Galinda kung paano nagawa ni Elphaba ang ganoong magic, pero hindi ito sumagot. Dahil sa pangungulit ni Galinda, napasigaw si Elphaba ng hindi ko alam, at biglang nabasag ang bintana ng kwarto. Nabigla si Galinda sa kanyang nakita. Kahit ganito, hindi pa rin nagustuhan ng dalawang babae ang isa't isa, kaya't patuloy silang namuhay ng magkahiwalay. Kinaumagahan, dumalo sila sa klase ni Dr. Dilamon kasama ang iba pang estudyante. Sa klase, patuloy na tinatawag ni Dr. Dilamon si Galinda bilang Glinda, kaya nagreklamo siya. Sinabi niya na si Dr. Dilamon na lang ang natitirang propesor na hindi pa rin maayos na mabigkas ang kanyang pangalan. Ngunit pinagtanggol siya ni Elphaba at sinabing hindi siya tulad ng iba. Bago pa sila makapag-away, ipinaliwanag ni Dr. Dilamon na wala kasing harapang ngipin ang mga kambing tulad niya, kaya hindi niya maayos na mabigkas ang pangalan ni Galinda. Matapos nito, nagsimula siyang magturo tungkol sa mga hayop at kung paano sila kasalukuyang tinatanggihan ng lipunan. Sinabi niya na noon, malaya silang nakikisalamuha sa mga tao, pero nang magkaroon ng matinding tagtuyot sa kaharian, sila ang sinisi. Habang nagtuturo, ipinihit ni Dr. Dilamon ang pisara at nakita niyang may nakasulat na ang mga hayop ay dapat nakikita, hindi naririnig. Nagalit at nadismaya si Dr. Dilamon at tinanong kung sino ang may gawa nito, pero walang umamin. Pinaalis niya ang lahat ng estudyante, ngunit sa kanyang paggalaw, natumba niya ang ilang gamit sa mesa. Habang umaalis ang mga estudyante, nanatili si Elphaba para tulungan siyang pulutin ang mga ito. Sinabi ni Dr. Dilamon na hindi niya kailangang gawin yon, pero iginiit ni Elphaba na gusto niyang tumulong. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman nilang pareho nilang gusto ang poppy flowers. Dahil dito, inalok ni Dr. Dilamon na maging kaibigan ni Elphaba at pumayag siya. Makalipas ang ilang oras, sa klase ni Madam Moribol, hindi nagtagumpay si Elphaba sa pagpapagalaw ng isang barya gamit ang kanyang kapangyarihan. Labis siyang nainis, pero sinabi ni Madam Moribol na huwag siyang mabahala dahil matagal bago matutunan ang tamang pagkontrol sa kanyang kakayahan. Tinanong din siya ni Madam Moribol tungkol sa nangyari sa klase ni Dr. Dilamon at sinabi ni Elphaba na mali ang ginawa ng kung sinuman ang sumulat ng insulto tungkol sa mga hayop. Dagdag pa niya, gusto niyang may magawa upang itama ito. Sa kanyang pagkadismaya, biglang gumana ang kanyang magic at namangha si Madam Moribol. Sinabi niya kay Elphaba na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsasanay. Dagdag pa niya, kung mas huhusay si Elphaba, maaari niya siyang dalhin mismo sa wizard. Pagkalabas ni Elphaba sa klase, nakita niyang lumalabas ng paaralan si Dr. Dilamon. Sinundan niya ito ng palihim at nakita niyang nagtungo ito sa kanyang bahay. Doon, narinig niyang pinag-uusapan ng mga hayop ang misteryosong pagkawala ng iba nilang kasamahan. Sinabi ni Dr. Dilamon na ang ibang hayop ay biglang nawawalan ng kakayahang magsalita, at ito ay isang malalang problema. Hindi sinasadyang nakalikha ng tunog si Elphaba, kaya nagmadali ang ibang hayop na umalis. Nang makita siya ni Dr. Dilamon, pinapasok siya nito at sinabi niyang narinig niya ang usapan. Tinanong ni Elphaba kung posible bang mangyari ang sinasabi nilang pagkawala ng kakayahang magsalita ng mga hayop, at sagot ni Dr. Dilamon, nangyayari na ito. Labis itong ikinalungkot ni Elphaba at sinabi niyang dapat may magsabi sa wizard tungkol dito. Ngunit pinaalalahanan siya ni Dr. Dilamon na huwag magsalita ng kahit ano tungkol sa narinig niya. Sa kanyang pag-alis, aksidenteng nabangga ni Elphaba ang isang prinsipe na nakasakay sa kanyang kabayo, si
Fiero. Napansin ni Fiero ang kakaibang kulay ng balat niya, ngunit hindi ito pinansin ni Elphaba at agad siyang umalis. Nag-alok si Fiero na ihatid siya dahil pareho naman silang papunta sa paaralan, pero tumanggi si Elphaba at naglakad pabalik. Kinabukasan, inanunsyo sa paaralan na may bagong estudyanteng darating, si Fiero. Nang marinig ito ni Galinda, dali-dali siyang nagbihis ng pinakamaganda niyang damit upang makuha ang atensyon ng prinsipe. At nang makita siya ni Fiero, tila naakit ito sa kanya. Inalok siya ni Galinda na siya ang magpapakita sa kanya ng paligid. Habang nasa aklatan, napansin ni Fiero si Elphaba at kinawayan ito, pero hindi siya nito pinansin. Tinanong ni Fiero si Galinda kung ano ang madalas gawin ng mga estudyante para sa kasiyahan, pero sagot ni Galinda, wala. Sinabi ni Fiero na dapat silang magpunta sa Ostage Ballroom, pero sinabi ni Galinda na bawal sa mga estudyante ang lumabas ng paaralan kapag gabi. Sa puntong ito, biglang nadapa si Bok malapit sa kanila. Tinulungan siya ni Fiero at sinabi niyang narinig niya ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi ni Bok na mahigpit na ipinagbabawal ng paaralan ang paglabas pagkatapos ng dilim. Ngunit hindi nag-alala si Fiero at sinabi niyang maling aral ang itinuturo ng paaralan. Dahil dito, nakumbinsi niya ang mga estudyante na dumalo sa party sa Ostage Ballroom ng gabing iyon. Matapos nito, lumapit si Bok kay Galinda at sinabing gusto niyang isayaw siya sa party. May gusto si Bok kay Galinda, pero hindi niya ito gusto dahil mas gusto niya si Fiero. Sa halip na sabihin kay Bok na may gusto siyang iba, sinabi ni Galinda na imbitahan na lang niya si Nesaros na sumama sa kanya sa sayawan. Dagdag pa niya, ituturing niya itong isang bayani kung gagawin niya yon. Dahil dito, sinabi ni Bok na gagawin niya ang kahit ano para sa kanya. Kaagad, lumapit si Bok kay Nesaros at inanyayahan siya sa sayawan, at mukhang masaya si Nesaros dito. Ilang sandali pa, nakipagkita si Nesaros kay Elphaba at ibinalita na sasama siya sa sayawan mamayang gabi. Sinabi rin niya na si Galinda ang tumulong sa kanya na makahanap ng makakasama dahil sinabi ni Bok na siya ang nagkumbinsi rito na imbitahan siya. Sinubukan ni Elphaba na balaan si Nesaros tungkol kay Galinda, ngunit sinabi ni Nesaros na dapat na lang siyang maging masaya para sa kanya imbes na subukang itama ang kanyang pananaw. Samantala, tinutulungan ni Shenshen at Tiffany si Galinda na pumili ng isusuot na damit para sa kasiyahan upang mapahanga si Fiero. Habang naglilibot sa silid, napansin ni Tiffany ang isang itim at matulis na sombrero at tinanong si Galinda tungkol dito. Sinabi ni Galinda na gawa ito ng kanyang lola, ngunit hindi niya ito isinusuot. Dagdag pa niya, maaaring ipamigay na lang niya ito, pero wala naman siyang kinamumuhian ng ganoon kalala. Iminungkahi ni Tiffany at Shenshen na ibigay ito kay Elphaba, ngunit tumanggi si Galinda. Halos kasabay nito, pumasok si Elphaba sa silid, kaya agad na umalis ang mga kaibigan ni Galinda. Pasasalamat ni Elphaba kay Galinda ang una niyang sinabi, dahil tinulungan siya nitong magkaroon ng kasama si Nesaros sa kasiyahan. Sinagot ito ni Galinda na wala lang iyon at sa kanya inanyayahan si Elphaba sa sayawan. Nabigla si Elphaba, ngunit iginiit ni Galinda na wala namang dahilan para siya lang ang estudyanteng hindi dadalo. Pagkatapos, ibinigay niya ang matulis na sombrero kay Elphaba at sinabing bagay ito sa kanya. Nang tingnan ni Elphaba ang sombrero, napangiti siya at tila natuwa na mabait sa kanya si Galinda. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan ni Elphaba si Madame Moribol upang humingi ng isang pabor. Nang sumapit ang gabi, sa sayawan, hindi mapigilan ni Bok ang titig kay Galinda habang sumasayaw ito kasama si Fiero. Sinabi niya kay Nesaros na may gusto siyang aminin. Tinanong ni Nesaros kung may kinalaman iyon sa pagiging naka-wheelchair niya, ngunit sinabi ni Bok na hindi iyon ang dahilan. Dahil mukhang masaya na si Galinda sa iba, nagdesisyon si Bok na huwag nang sabihin kay Nesaros na hindi niya ito gusto gaya ng inaakala nito. Sa halip, sinabi niyang maganda ito, kaya naman labis na natuwa si Nesaros habang inaawit na nararapat silang dalawa para sa isa't isa. Ilang sandali pa, dumating si Madame Moribol sa kasiyahan dala ang isang training wand para kay Galinda. Nagulat si Galinda at nagpasalamat kay Madame Moribol sa tiwalang ibinigay sa kanya at sa pagtanggap sa kanya bilang estudyante. Gayunpaman, sinabi ni Madame Moribol na wala siyang tiwala kay Galinda, si Elphaba ang humiling na tanggapin siya bilang estudyante. Idinagdag pa niya na maaaring pasalamatan na lang ni Galinda si Elphaba mismo dahil kakarating lang nito sa kasiyahan. Pagpasok ni Elphaba na suot ang matulis na sombrero, lahat ng estudyante ay napatingin sa kanya nang may pagdududa. Nang mapansin niyang pinagtatawanan siya dahil sa kanyang sombrero, nahiya siya at agad itong tinanggal. Pagkatapos, sinimulan niyang sumayaw sa kakaibang paraan, at habang tumatawa ang iba pang estudyante, nalungkot si Galinda. Sa huli, nagdesisyon siyang sumayaw kasama ni Elphaba. Sa paglipas ng sandali, sumali rin ang ibang estudyante sa kanilang pagsasayaw, kaya napangiti si Elphaba sa ginawa ni Galinda upang ipagtanggol siya. Pag-uwi nila, nagkwentuhan sila tungkol sa kung gaano sila nag-enjoy sa sayawan. Dahil mas nagiging komportable na sila sa isa't isa, iminungkahi ni Galinda na magbahagi sila ng isang bagay na wala pang ibang nakakaalam. Nagsimula si Galinda sa pagsasabing balak niyang pakasalan si Fiero, kahit hindi pa siya nito nililigawan. Una, ayaw magsalita ni Elphaba, ngunit kalaunan ay inamin niyang kinamumuhian siya ng kanyang ama, at naniniwala siyang may mabuting dahilan ito. Nagtaka si Galinda at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Elphaba na matapos siyang ipanganak na may berdeng balat, sinubukan ni Throp na pigilan ang parehong bagay na mangyari sa susunod na anak nito, si Nesaros. Habang nagbubuntis, pinilit ni Throp ang kanyang asawa na mumumuya ng milk flowers, na naging sanhi ng maagang panganganak.
pagkamatay ng kanyang ina at kapansanan ni Nesaros. Nalungkot si Galinda sa narinig at sinabi niyang kasalanan iyon ng Milkflower, hindi ni Elphaba. Kinabukasan, pagdating ng mga estudyante sa klase ni Dillamon, nagbigay si Elphaba ng ilang bulaklak ng poppy sa kanya, ngunit sinabihan lang siya nitong umupo. Nang makaupo na ang lahat, inihayag ni Dillamon na hindi na siya maaaring magturo sa shiz dahil ipinagbabawal na ang mga hayop na maging guro. Habang ipinaliliwanag niya ito, dumating si Miss Coddle kasama ang ilang mga gwardiya upang arestuhin siya. Habang kinakalagkad siya palabas, sinabi ni Dillamon sa mga estudyante na hindi nila alam ang buong kwento ng nangyayari. Matapos siyang dalhin palayo, tinanong ni Elphaba ang iba kung mananatili lang ba silang nakaupo nang walang ginagawa, ngunit sinaway siya ni Coddle at pinaupo rin. Pagkatapos, ipinakilala ni Coddle ang bagong propesor nila, si Nikidik. Agad namang pumasok si Nikidik at ipinakita sa klase ang isang batang leon na nakakulong sa hawla. Ipinaliwanag niyang ang hawlang ito ay isang imbensyon upang pigilan ang mga hayop na matutong magsalita. Hindi nagustuhan ni Elphaba ang ideyang ito dahil mukhang takot na takot ang batang leon sa hawla, ngunit sinabi ni Nikidik na hindi ito dapat alalahanin. Disappointed si Elphaba at sinabi kina Galinda at Fiyero na may kailangang gawin. Nang tanungin siya ni Fiyero kung ano ang magagawa nila, galit na pinalo ni Elphaba ang mga bulaklak sa mesa at iginiit na dapat silang kumilos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang umikot ang mga poppy flower, at nang kumalat ang alikabok sa silid, nakatulog ang lahat maliban kay Elphaba at Fiyero. Nagtaka si Fiyero at tinanong kung ano ang nangyari, ngunit sinabi ni Elphaba na hindi niya alam kung paano niya yon nagawa. Bago pa siya makapagsalita pa, kinuha ni Fiyero ang batang leon mula sa hawla at sinabing kailangan nila itong dalhin sa ligtas na lugar. Matapos nilang umalis, pumasok si Madam Moribol sa silid-aralan at nakitang nakatulog ang lahat. Napangiti siya at agad na pumunta sa kanyang opisina upang magsulat ng liham para sa Wizard of Oz. Samantala, sa kagubatan, pinainom ni Elphaba ng tubig ang batang leon, habang pabirong sinabi ni Fiyero na palagi siyang nagdadala ng gulo. Ilang saglit pa, napansin ni Elphaba ang sugat sa mukha ni Fiyero at tinulungan siyang linisin ito. Napagtanto nilang may damdamin sila para sa isa't isa. Ngunit nang iminungkahi ni Fiyero na dalhin ang leon sa mas ligtas na lugar, sumang-ayon si Elphaba. Habang papalayo si Fiyero, nalungkot si Elphaba dahil alam niyang hindi sila maaaring magkasama kahit na gusto niya ito. Kinabukasan, nakatanggap si Elphaba ng imbitasyon mula sa Wizard of Oz upang pumunta sa Emerald City at makilala siya. Masaya si Madam Moribol para sa kanya at sinabing kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Bagaman nag-aalinlangan si Elphaba kung handa na siya, tiniyak ni Madam Moribol na tiwala siyang magtatagumpay ang kanyang estudyante. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang tren mula sa Emerald City upang sunduin si Elphaba papunta sa Wizard. Bago siya umalis, pinuntahan siya ni Galinda upang magpaalam. Tinanong ni Elphaba si Galinda tungkol kay Fiyero, at sinabi nito na tila kakaiba ang kinikilos niya mula nang paalisin si Dillamon sa paaralan. Habang iniisip ni Galinda kung talagang mahalaga kay Fiyero si Dillamon, bigla itong lumitaw upang magpaalam kay Elphaba. Sinabi ni Fiyero na madalas niyang naiisip ang araw na tinulungan nila ang batang leon. Sinabi naman ni Elphaba na iniisip niya rin ito. Habang nagtataka si Galinda kung ano ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa, sinabi ni Elphaba na gusto niyang lumaban para kay Dillamon. Sa harap ng mga estudyante, inanunsyo niya na babaguhin niya ang pangalan niya bilang Glinda bilang paggalang kay Dillamon. Maya-maya, sumakay na si Elphaba sa tren papuntang Emerald City, pero bago ito umalis, inimbitahan niya si Galinda na sumama sa kanya. Nag-aalinlangan si Galinda dahil isa lang ang imbitasyon na natanggap ni Elphaba, pero sinabihan siya ng kaibigan na huwag itong alalahanin. Sa huli, sumama si Galinda at sabay silang bumiyahe papunta sa Emerald City. Pagdating nila roon, namangha sila sa ganda ng syudad. Habang naglalakad, napanood nila ang isang dula tungkol sa Wizard ng Oz, kung saan ikinuwento kung paano niya natupad ang propesya upang maging tanging taong may kakayahang basahin ang aklat ng mahika na tinatawag na Grimery. Maya-maya, isang unggoy na bantay ng wizard ang lumapit sa kanila at inakay sila papasok sa kanyang kastilyo. Pagpasok nila, isang higanteng robot ang bumungad sa kanila at nagtanong kung sino sila. Halos tumakbo si Elphaba sa takot, pero pinigilan siya ni Galinda. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, lumabas ang wizard upang ipakilala ang sarili. Masaya niyang sinalubong si Elphaba, ngunit sinabi niyang hindi niya inaasahan ang pagdating ni Galinda. Sinabi naman ni Galinda na kaibigan siya ni Elphaba at matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong makilala siya. Ipinakita ng wizard ang kanyang plano para sa bagong lungsod na tinatawag na Oz of Tomorrow. Pagkatapos, binigyan niya si Elphaba ng isang maliit na figura ng sarili niya na tinanggap niya ng may tuwa. Habang tinitingnan niya ito, napansin niyang kulay berde ito. Tinanong siya ng wizard kung ito ba ang nais niyang baguhin sa sarili niya. Saglit siyang nag-isip pero sinabi niyang mas gusto niyang tulungan ang mga hayop dahil may masamang nangyayari sa kanila. Sinabi ng wizard na natuwa siya sa hiling ni Elphaba at inaasahan niyang ito ang kanyang pipiliin. Ilang sandali pa, dumating si Madam Moribol sa kastilyo, sinabing hindi niya palalagpasin ang mahalagang sandaling ito. Ipinakita ni Chistery, ang pinuno ng mga unggoy na bantay, ang Grimery sa harap ni na Elphaba at Galinda. Nabigla sila nang makita ito at agad lumapit. Sinabi ni Madam Moribol na hindi kailangang pilitin ni Elphaba ang sarili niyang basahin ito, pero nagpa siyang subukan ito ni Elphaba. Sa gulat ng lahat, biglang nagliwanag ang mga salita sa aklat at nagsimula siyang bumasa ng walang kahirap-hirap. Hindi makapaniwala si Madam Moribol. Pagkatapos niyang bigkasin ng spell, biglang napaaray si Chistery at nagsimulang magbago ang kanyang katawan.
Nag-aalala si Elphaba, pero sinabi ni Madam Moribol na bahagi lamang ito ng proseso. Biglang tumubo ang mga pakpak ni Chistery at lumipad siya patungo sa kisem. Napahanga ang wizard at natuwa rin si Galinda para sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, nang bumagsak si Chistery sa lupa, nag-aalala si Elphaba at gustong ibalik siya sa dati. Ngunit sinabi ni Madam Moribol na ang mga spell mula sa Grimery ay hindi maaaring baliktarin. Napanganga si Elphaba sa narinig niya. Lumabas siya sa pasilyo at doon nakita ang lahat ng unggoy na bantay. Lahat sila ay nagkaroon na rin ng pakpak at nahihirapang lumipad. Hindi makapaniwala si Elphaba sa kanyang nagawa, pero natuwa si Madam Moribol at sinabing magiging magaling silang mga espiya. Lalong naguluhan si Elphaba, at kalaunan, napagtanto niya na ang wizard mismo ang nasa likod ng pagkamuhi sa mga hayop. Sinabi ng wizard na ang pagbibigay ng isang kaaway sa mga tao ay nakakatulong upang mapanatili ang kapayapaan sa Ozzy. Sinubukan ni Madam Moribol at ng wizard na kumbinsihin si Elphaba na sumali sa kanila, pero tinanggihan niya ito. Galit siyang umalis sa kastilyo. Sinabi ni Madam Moribol kay Galinda na kung gusto niyang magkaroon ng magandang kinabukasan, dapat niyang ibalik si Elphaba. Samantala, iniutos ng wizard sa kanyang mga bantay na hanapin si Elphaba dahil siya ay isang pagtakas. Habang tumatakbo si Elphaba, nakita siya ng mga unggoy na bantay, pero bago pa siya mahuli, hinabol siya ni Galinda at sinabing dapat siyang bumalik sa wizard. Tumanggi si Elphaba at tumakbo papunta sa isang hot air balloon. Sumunod si Galinda, pero dumating ang mga bantay at sinubukang pigilan sila. Sinubukan ni Elphaba na lumipad palayo gamit ang logo, pero nasira ito. Nakahanap sila ng ibang ruta upang makatakas, at sinabi ni Galinda kay Elphaba na dapat siyang makinig sa wizard. Tumanggi si Elphaba at sinabing hindi siya nagulat na nasa panig si Galinda ng wizard, dahil palaging inuuna nito ang kanyang ambisyon. Pinabulaanan ito ni Galinda, pero naputol ang usapan nila nang may dumating na anunsyo mula kay Madam Moribol. Ipinahayag ni Madam Moribol sa buong lungsod na si Elphaba ay isang masamang bruha. Sinabi rin niyang ang berdeng balat ni Elphaba ay palatandaan ng kanyang kasamaan at siya ang may kagagawan sa pagmamaltrato sa mga unggoy. Labis na nasaktan at nadismaya si Elphaba sa narinig. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Galinda na bumalik at humingi ng tawad, pero tumanggi siya. Nagpasya si Elphaba na wala ng rason para sundin ang mga patakaran ng iba. Kinuha niya ang Grimery at sinubukang mag-cast ng isang spell upang lumipad. Nag-alala si Galinda at sinabing maaaring hindi kasing lakas ni Elphaba ang iniisip niya. Ngunit biglang lumipad patungo kay Elphaba ang isang walis na ikinagulat niya. Hawak ang walis, inimbitahan ni Elphaba si Galinda na sumama sa kanya upang gawin ang tama. Napansin ni Galinda na nanginginig si Elphaba, kaya binalot niya ito ng isang itim na tela. Sinabi niya na sana ay masaya si Elphaba sa kanyang desisyong tumakas mula sa Emerald City. Sumagot si Elphaba na sana ay masaya rin si Galinda sa pananatili niya. Habang sinusubukan siyang hulihin ng mga bantay, tumalon si Elphaba mula sa isang bintana. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, naalala niya ang kanyang masakit na nakaraan at nakita ang kanyang batang sarili sa isang salamin. Sa sandaling iyon, biglang gumana ang kanyang mahika at lumipad siya gamit ang walis. Sa huli, tumakas si Elphaba at lumipad patungo sa kanluran. Samantala, biglang inatake sa puso si Throp matapos marinig ang balita, at iniwan ni Fiyero ang paaralan. Sa Emerald City, tinawag na opisyal na Wicked Witch si Elphaba, kahit na hindi naman siya ang tunay na masama. Sa katunayan, ang tunay na kalaban sa kanyang kwento ay sina Madam Moribol at ang wizard, na nagplano upang gamitin siya sa kanilang masamang layunin laban sa mga hayop ng Oz, ngunit tumanggi si Elphaba. Kinuha ang Grimery, at tumakas upang ipaglaban ang kanyang paniniwala. Dito nagtatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy ka sa panonood. Tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka na at mag-share, mag-iwan ng comment kung trip mo. Thank you for watching.